everyone, my topic for today is all about the essential support. Ang teksto ay tumatalakay sa mahalagang papel ng internet sa politikal na kampanya ni Barack Obama. Ang internet na dating plataporma para sa libangan at buhay panlipunan ay naging tulay para sa mga Amerikano na makilahok sa patuloy na politika. Ang kampanya ni Obama ay nag-mobilize ng mga taga-suporta upang kontrahin ang mga maling balita tungkol sa kanya na umaabot sa malaking sukat na kung may kailangang ikalat sa pamamagitan ng mga tawag, ito'y matutupad. Ang kampanya ay nagpapakita ng pakikipagkaibigan, kreatibidad at sigasig na nagbunga ng voluntaryo at tunay na mga kilos na kabaitan, pagmamahal at pagnanais na ilagay si Obama sa pesto. Siya ang unang taong nanalo sa puso ng mga tao sa internet at ang unang African-American na pangulo ng Estados Unidos. Ang kampanya ay pinasigla ng isang ethos na peer-to-peer, bottom-up, at open source. Proceed to the internet and the 2010 Philippine election. Ang 2010 Philippine Presidential and Vice Presidential Election ay isang makasaysayang kaganapan kung saan unang beses na ginanap ng Pilipinas ang kanyang halalan sa pamamagitan ng elektronikong paraan. Ang mga pangunahing kandidato ay sina Benigno Aquino II, Joseph Estrada at Manuel Villar. Ang Pilipinas na kilala sa kanyang mga mapayapang revolusyon at malawak na paggamit ng bagong media ay patuloy na hinaharap ang hamon ng politikal na figura na ginagawang negosyo ang politika. Sa kabila nito, ang bansa ay patuloy na naglalayag sa pagitan ng tradisyonal na politika, modernong kultura at postmodern na teknolohiya at media. Ang impluwensya ng digital at internet age sa politika ng bansa ay unti-unti nang lumaki at nagiging mahalaga. Let's proceed to the Aquino legacy from Nonoy to Pinoy. Sa kanyang 6 na taong termino bilang Pangulo, pinangunahan ni Benigno Aquino III o Noynoy ang Pilipinas sa tuwid na landas na may pangako ng kaunlaran. Sa kabila ng mga isyong panlipunan, kalamidad, katiwalaan at kahirapan na nagtagumpay siya sa paglaban sa mga ito at sa pagpapalakas ng mga ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng mga hamon, ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang pinuno, pinapamahalaan ang mga pangako ng kampanya. Ang umuusbong na ekonomiya at ang kanyang relasyon sa publiko bilang unang bachelor ng Pangulo. Ang kanyang impluwensya ay lumampas sa politika at naging tanyag siya sa internet at social media. How Pinoy won the president and the internet. Tulad ni Obama, ginamit ni Pinoy ang social media para manalo sa halalan. Ang kanyang matagumpay ay naimpluwensyahan ng kanyang pamilyang politikal, emotional na epekto ng pagkamatay ng kanyang ina at hindi pa sang-ayon sa nakaraang administrasyon. Ang kanyang mga catchy one-liners tulad ng kapag walang kurap, walang mahirap, kayo ang boss ko at ituloy ang daang matuwid, ay nagdala sa kanya ng maraming suporta. Ginamit niya ang social media para maabot ang mga kabataan at nagtagumpay sa kanyang cyber campaigning. Ang kanyang diskarte sa kampanya ay isang kombinasyon ng tradisyonal na estratehiya, moralidad at mga reforma sa lipunan gamit ang mga tool na digital age. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng modernong teknolohiya sa politika. Ang tradisyonal na paraan ng kampanya ay hindi na kasing epektibo tulad ng dati, kaya't ang mga politiko ay nagpapakilala sa internet bilang isang madiskarte at cost-effective na paraan upang makakuha ng impluwensya. Ang social media sphere na isang online na pampublikong espasyo ay isang tahanan para sa milyong-milyong Pilipino na nakikibahagi sa mga online na pag-uusap, forum, at pahina. Ang Pilipinas ay kilala bilang pinaka-social nation sa mundo na may maraming aktibong gumagamit ng Facebook na bumubuo ng malaking bahagi ng population ng bansa. Ang social media ay isang mahalagang mapagkukunan ng mga impormasyon para sa mamayan
nagbibigay ng libreng promotional marketing, nagbibigay diin sa mga platform, advokasya at mga isyong panlipunan at nagbibigay ng mga oportunidad para sa mga kandidato na maipahayag ang kanilang mga kampanya ng malawakan at malaya. Sa madaling salita, ang social media ay naglalaro ng malaking papel sa mga halalan at maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa mga pambansang desisyon. So let's go on to the internet and the 2016 Philippine election. The 2000 Philippine election is the latest and definitely the most controversial one from all the election in the country. Ang 2000 Philippine election ay naging controversial at mapakumpetensya kung saan iba't ibang mga isyu ang humubog sa kinalabasan nito. Kasama sa mga usong ito ang pagtaas ng mga maimpluwensyang kandidato mula sa iba't ibang rehiyon, ang pagbabalik ng isang kontrobersyal na pamilya sa politika at ang debate sa pagitan ng pagpapatuloy at pagbabago mula sa nakaraang administrasyon. Isa rin sa mga usong ito ang papel ng internet at social media sa mga digmaang propaganda sa online. Ang social media ay naging isang mahalagang medium sa pagtukoy ng mga panalo at nanalo sa halalan. Ang pagtaas ng accessibility ng internet at online na impormasyon sa mga Pilipino ay nagdulot ng malaking impluwensya ng social media sa halalan. Ipinahayag ng mga eksperto na ang social media ay naging isang bagong medium para sa pangangampanya lalo na sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga online na gumagamit. Ang mga nagsasamantala sa platform na ito ay mas may malaking pagkakataong manalo. Gayon pa rin, mawawala ang epektibong papel ng mga tradisyonal na paraan ng kampanya tulad ng mga poster at slogan, lalo na sa mga lalawigan kung saan ang mga kandidato ay may matatag na kontrol. Ang telebisyon rin ang naglalaro ng malaking papel sa pag-abot ng nationwide audience sa pagitan ng mga political advertisement, bagaman ito ay maaaring magastos. Sa kabuuan, ang 2000 Philippine election ay nagpapakita ng kahalagahan ng internet at social media sa mga digmaang propaganda at pagpapahayag ng mga kandidato. Gayunpaman, hindi pa rin mawawala ang epektibong papel ng mga tradisyonal na paraan ng kampanya at iba pang medium tulad ng telebisyon. 2016 Philippine election, naganap ang insidente ng COMELEC kung saan pumasok ang mga hacker sa automated system at inilantad ang personal na data ng mahigit 70 milyong botante. Dahil dito, naging aktibo ang Commission on Election, National Privacy Commission at Data Privacy Act sa pagtugon sa nangyari. Ang mga grupo ng hacker tulad ng Anonymous Philippines at LawSec Pilipinas ang nagsiwalat ng mga kapintasan sa seguridad ng sistem na sinasabing layunin nila ang tiyakin ang tapat at patas na halalan. Ang insidente ay nagresulta ng pinakamalaking paglabag sa personal na data sa kasaysayan ng Pilipinas at nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa posibleng pagmamanipula ng mga resulta ng halalan. Isang viral na larawan ni Rodrigo Duterte at Leni Robredo na magkasama at ngumingiti ang kumakalat sa publiko na nagdulot ng suporta para sa kanila bilang mga ideal na kandidato para sa pagkapangulo at pagka-vice presidente. Matapos ang insidente, nagsimula ang mga hakbang upang balakasin ang cyber security at maiwasan ang mga pag-atake sa hinaharap. Mahalagang naitampok ang pangangailangan para sa kamalayan sa cyber security at ang kolektibong responsibilidad sa pagprotekta ng mahalagang impormasyon ng mga botanteng Pilipino.